Ang init ng tag-araw sa Maynila ay parang apoy na kumukulong sa dibdib ni Aling Corazon, 38 gulang na biyuda, habang siya'y naghihintay sa harap ng malaking gate ng bahay sa Fords Park. 2 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Mang Rudy, sa isang madugong aksidente sa kalsada ng probinsya. Isang truck na biglang nawala sa kontrol at buglada lang nawala ang lahat. Mula noon, nagpalit-palit siya ng trabaho bilang katulong sa mga baryo. Ngunit ang pera ay hindi sapat para sa pang-araw-araw na pagkain at eskwela ng kanyang anak. Dapat maging matatag ako para kay Kiko. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang lumang maleta niya na puno ng mga damit at alaala ng kanilang dating buhay sa Quezon. Pagkatapos ng matagal na panayam sa ahensya, nakakuha siya ng trabaho bilang yaya kay Don Emilio Vargas, isang matagumpay na negosyanteng may chain na mga bodega na nagbebenta ng imported na gamit sa buong lungsod. Salamat Diyos ko, bulong niya nang mabuksan ang gate ng isang matandang gwardiya. Ang bahay ay parang palasyo, puting dingding, malawak na hardin na puno ng mga rosas at bougainvillea, at isang fountain na umuugong ng mahina sa gitna. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, nararamdaman niya ang bigat ng pananagutan. Kailangan niyang maging perpekto para sa pamilyang ito, lalo na para sa kanyang si Kiko, ang 5 taong gulang na anak na sumama sa kanya. Hawak ang kanyang malaking unan na may mukha ng isang karton na dinosaur. "Ma, ang laki ng bahay!" "Parang kastilyo sa kwento mo," sigaw ni Kiko, ang kanyang malalaking mata na kumikinan sa tuwa, habang ang ngipin niya'y laging handa, parang araw na hindi nauubusan ng liwanag. Si Kiko ay masigla at matalino. Laging may tanong sa bibig. "Bakit lumilipad ang ibon, ma? O paano gumagana ang ulan?" Ngunit sa gitna ng kanyang saya, nararamdaman ni Aling Corazon ang lungkot sa mga mata ng bata, ang pangungulila sa ama na hindi niya maipaliwanag sa murang isip. Sa loob ng bahay, sinalubong sila ni Mang Ruperto, ang matandang hardinero na may kulubot na muka at mga kamay na puno ng sugat mula sa mga pinidor at gunting. "Mabuti at dumating kayo, Aling Corazon. Ako si Mang Ruperto, tagapag-alaga ng mga halaman dito simula pa noong panahon ng lolo ni Don Emilio. At ikaw, bata, si Kiko? Tara, ipakita ko sa iyo ang aking mga kaibigan sa hardin. Mga bulaklak na may kwento," sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Kiko. Si Mang Ruperto ay laging nagkukwento ng mga alamat mula sa kanyang baryo sa Batangas, tungkol sa engkantadang naninirahan sa puno ng balete o sa multong lumulutang sa ilog sa buwan ng Hulyo. "Sige po, Mang Ruperto, kwento mi nga yung tungkol sa bituin na nahulog sa dagat," sagot ni Kiko, tumatawa habang sumusunod sa matanda patungo sa hardin. Habang nag-aayos ng mga gamit nila sa kwarto sa 2nd floor, isang espasyosong silid na may kama para sa 2, may larawan ng dagat sa pader. Narinig ni Aling Corazon ang mahinang hakbang mula sa hallway. Si Don Emilio Vargas, 42 taong gulang na milyonaryo, ay lumitaw sa pinto. Suot ang kanyang polo shirt na bahagyang basang pawis mula sa opisina. Matangkad siya, may mga matang malalim na parang nagdadala ng mga lihim. At ang kanyang ngiti ay pilit, parang pagsisikap na itago ang sakit. Nag-iisa na siya matapos ang paghihiwalay sa kanyang asawa 2 taon na ang nakalipas. Isang desisyon na sinabi niyang para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit ang bawat araw ay parang sugat na hindi gumagaling. "Aling Corazon, maligayang pagdating. Pagkakatiwalaan ko ang ahensya, pero sana maging mabuti kang yaya kay Lia. Siya ang buhay ko," sabi niya, ang boses na mahina ngunit matatag habang inaabot ang kamay para sa pagbati. "Salamat po, Don Emilio. Gagawin ko po ang lahat para sa anak nyo. At ito po si Kiko, ang aking anak," sagot ni Aling Corazon habang hinahawakan ang balikat ng bata. Ngumiti si Don Emilio kay Kiko, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaho sa kalayo. Parang nag-aaral pa siyang magtiwala sa mga estranghero sa kanyang tahanan. "Magandang hapon, Kiko. Huwag kang mag-alala. Malaking hardin rito para maglaro ka." Doon sa hardin, habang nag-aayos ng mga gamit, unang nakita ni Kiko si Lia,
ang 2 gulang na anak ni Don Emilio. Si Lia ay tahimik, nakapagulong sa damuhan na may libro sa kamay. Isang kwento tungkol sa mga prinsesa at mga dragon. Ang kanyang buhok na kulot at mukha na palaging nakatingin sa pahina. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Kiko, lumapit ng walang hiya. Ang kanyang mga paay tumatakbo sa damo. Si Lia ay nananat ng tingin, ang kanyang mga mata na malungkot at maingat. "Nagbabasa. Hindi ka ba nagbabasa? Ang boring ng walang libro," sagot niya. Ngunit may bahid ng pag-usisa sa boses. "Pwede mo bang pasahin para sa akin? Yung part na lumalaban ang dragon sa prinsesa?" Pagmumungkahi ni Kiko, umupo sa tabi niya. Napangiti si Lia ng bahagya. Unang kislap ng saya sa kanyang malungkot na buhay mula nang umalis ang ina. "Sige, pero wag kang sisigaw ha. Baka madising ang mga bulaklak ni Mang Ruperto." At doon sa ilalim ng malaking acacia tree, nagsimulang maglaro ang 2 bata. Si Kiko na nagiging boses ng dragon at si Lia na nagiging prinsesa na hindi natatakot, na nagbigay ng tunog ng tawa sa hardin na matagal ng tahimik. Sa mga unang linggo, habang ang araw ay nagiging mas maikli at ang unang patak ng ulan ay bumubugso sa mga dahon, nagsisimulang maging bahagi ng pamilya sina Aling Corazon at Kiko. Isang umaga sa kusina, nakipagkaibigan si Aling Corazon kay Tita Nena, ang matandang cook na may 60 taong gulang na muka na puno ng guhit ng ngiti at luha. "Anak, subukan mo itong adobo ko. Sikreto ko to, galing pa sa lola ko sa Ilocos. Soy sauce na may kaunting mantika at bawang na piniprito ng dahan-dahan para lumabas ang lasa ng buhay," sabi ni Tita Nena habang naghahalo sa wok. "Salamat po tita, parang nanay ko rin kayo," sagot ni Aling Corazon, ang kanyang mata na puno ng pasasalamat habang kinakain ang mainit na ulam na nagpapasaya sa buong bahay. "Huwag kang magalala, lahat tayo rito ay may sariling kwento ng lungkot. Pero ang adobo, ha? Yan ang gamot sa lahat." Samantala, sa hardin, natutong maglaro ng chess si Kiko kasama si Mang Ruperto sa ilalim ng puno ng mangga. "Ayan Kiko, ang chess ay parang buhay. Bawat galaw ay dapat iniisip mo ng mabuti para hindi ka matalo ng multo ng kahapon," paliwanag ng matanda habang inililipat ang isang knight. "At yung bituin sa gabi, Mang Ruperto, bakit ba sila kumikinang?" tanong ni Kiko, ang kanyang mukha na nakatingala sa langit. Bata, sila'y mga ninuno natin na nagbabantay. Tulad ng ama mo na nasa aliwalas na naglalaro ng chess sa kalangitan, sagot ni Mang Ruperto, ang boses na mahina ngunit puno ng karunungan na nagbigay daan sa pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mga bituin sa gabi habang ang ulan ay mahinang tumuti pa sa mga dahon. Ngunit sa gitna ng mga ngiti at tawa, lihim na nararamdaman ni Don Emilio ang lungkot dahil sa kanyang nawalang asawa. Isang gabi, habang nakatingin siya sa larawan sa kanyang studio, ang dating ngiting masaya ng kanyang pamilya, bumulong siya sa dilim. "Paano ko ba magpapatuloy, Elena?" Ngunit ang tunog ng tawa mula sa hardin, ang boses ni Kiko at Lia na naglalaro, ay nagiging daan para sa mas malalim na ugnayan sa hinaharap. Isang pahiwatig ng pag-asa na dahan-dahang sumisibol sa kanyang puso. Isang taon ang lumipas nang parang hangin sa mga puno ng acacia sa hardin ng bahay ni Don Emilio. Dala-dala ang mga alaalang unti-unting nagsisimulang maging bahagi ng bagong ritual ng buhay. Ang tag-araw ay nag-iwan ng mga sugat sa lupa, ngunit ang unang ulan ng nakaraang taon ay nagbigay daan sa pagtubo ng mga bagong ugat, tulad ng paglago ni Kiko, na ngayon ay 6 taong gulang. Hawak ang kanyang bagong backpack na may guhit ng mga dinosaur, habang naglalakad patungo sa eskwelahan sa malapit na barangay ng Forbes. "Excited ako. Makikita ko ba ulit si Jovi? Yung kaibigan ko na hindi maparinig ng maayos pero ang galing mag-draw ng mga hayop," sabi ni Kiko, ang kanyang mga mata na kumikinang sa tuwa habang hinahawakan ang kamay ni Aling Corazon. Si Jovi, isang 6 na taong gulang na batang may kapansanan sa pandinig, ay naging unang kaibigan niya sa klase. Isang batang tahimik ngunit puno ng kulay sa kanyang mga guhit na nagiging inspirasyon sa pagiging matiyaga ni Kiko.
Oo anak, at tandaan mo, kapag nahihirapan siya sa pagbabasa ng salita, tulungan mo siya sa sign language na tinuturo ng guro. Ikaw ang magiging matatag na kaibigan niya. Sagot ni Aling Corazon, ang kanyang boses na puno ng pagmamalaki habang nagsisimulang mag-ipon ng pera sa isang lumang lata sa ilalim ng kama. Bawat piso mula sa kanyang sweldo ay para sa kinabukasan ni Kiko, para sa isang buhay na hindi na maghihirap tulad ng kanilang nakaraan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mataas na gusali ng opisina sa Makati, si Don Emilio ay nagpapalawak ng kanyang negosyo. Ang chain ng bodega na ngayon ay nag-i-import ng mga gadget at tela mula sa mga importer sa China. Ang mga kontrata ay dumadagsa tulad ng ulan sa monsoon. Ngunit dala rin nito ang mga bagong muka na nagpapatibay sa anyang mundo. Don Emilio, tingnan niyo po itong bagong deal sa Shanghai. Doble ang kita, pero kailangan nating mag-ingat sa customs fees. Sabi ni Senyor Raul, ang matikas na accountant na may 50 taong gulang. Suot ang kanyang salamin na gawa sa bilak at polo na laging perpekto. Si Senyor Raul ay laging nagbibigay ng payo tungkol sa pera, parang isang matandang ninuno na nagbabahagi ng karunungan. Huwag niyong hayaang lumigaya ang pera ng walang plano, sir. Ito'y parang hardin, kailangan ng tubig at puno ng pasensya. Katabi niya si Inday Minda, ang matipid na tagapamahala ng opisina, isang 38 taong gulang na babaeng may maikling buhok at mga mata na laging nag-iisip ng paraan para magtipid. Tama po si Senyor Raul. At sir, si Lia po ay kaklasiko sa piano lessons ngayon. Ang galing na niya sa Fur Elise. Pwede ko po siyang ihatid pagkatapos. Alok niya. Ang kanyang ngiti na mainit ngunit praktikal na nagiging tulay sa pagitan ng opisina at ng tahanan. Sa bahay, habang ang araw ay nagiging mas mahaba sa gitna ng tag-init, si Lia ay nagsisimulang maging mas bukas. Ang kanyang dating tahimik na mundo ay nabubuhay sa mga kwentong pinagsasalitaan ni Kiko tungkol sa mga hayop sa probinsya. Lia, alam mo ba, sa baryo namin, may karabaw na lumalangoy sa ilog tuwing tag-ulan at ang mga manok nag-aaway para sa mais, parang mga prinsesa na nag-aagawan ng korona. Kwento ni Kiko, isang hapon sa hardin, habang gumuguhit sila sa lupa gamit ang mga sticks. Si Lia na ngayon ay 9 taong gulang ay tumatawa ng malakas, isang tunog na bihira sa kanyang bibig mula nang umalis ang ina. Talaga? Dito sa Maynila, walang karabaw, Kiko. Pero pwede nating gumawa ng kwento, ang karabaw na nagiging kaibigan ng dragon. Sagot niya, ang kanyang mga mata na puno ng liwanag, habang hinahawakan ng kamay ng bata. Sa tabi nila, si Mang Ruperto ay nag-aalaga ng mga bagong halaman, mga rosas na kulay pula at mga sampagita na nagbubukas sa gabi, na simbolismo ng paglago ng pamilya. Ayan, mga bata, ang mga halaman na ito ay parang inyo. Dahan-dahan ang pagtubo pero matibay kapag dumating ang bagyo. Sabi niya habang nagdidilig ang kanyang mga kamay na puno ng dumi ngunit ng buhay. Ngunit sa gitna ng mga tawa, lihim na nakikita ni Tita Nena ang mga lihim na liham ni Don Emilio sa kanyang dating asawa na nakakalat sa kusina pagkatapos ng mga gabi na puno ng pag-iisa. Don Emilio, anak, bakit mo pa binabasa yung mga liham? Parang sugat na hindi gumagaling. Hayaan mo na, ang buhay ay dapat magpatuloy. Bulong niya isang gabi, habang naghahanda ng tsokolate para sa mga bata. Si Don Emilio, na nakaupo sa mesa na may baso ng whisky sa kamay, ay tumungo. Tita Nena, paano ko malilimutan? Siya ang unang pag-ibig ko, ngunit ang mga bata, sila ang nagbibigay ng lakas. Si Lia, masaya na siya kay Kiko, at si Aling Corazon, mabuti siyang tao. Ang mga liham na iyon, puno ng mahal pa rin kita, Elena, ay nagiging sanhi ng kanyang gabi-gabing pag-iisa habang ang buwan ay sumisinip sa bintana tulad ng isang matandang kaibigan na hindi makapagsalita. Si Aling Corazon ay nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang pinsan na si Tito Benji, isang 40 taong gulang na mekaniko sa Quezon City, na nagiging suporta sa kanyang mga plano para kay Kiko. Sa telepono, tuwing linggo, Corazon, ipapadala ko ang pera para sa tuition ni Kiko.
at sabihin mo sa bata kapag lumaki, tutulungan ko siyang maging mekaniko para hindi na maghirap tulad natin. Sabi ni Tito Benji, ang kanyang boses na garalgal mula sa ingay ng kanyang shop. Salamat, Benji. Ikaw ang tito na laging nandyan. At dito sa bahay ni Don Emilio, parang may bagong pamilya kami. At sa mga pagdiriwang ng pista sa baryo, ang unang pista ng Stonino na dinaluhan nila, nagiging mas malakas ang ugnayan ng pamilya. Si Don Emilio ay sumali sa sayawan. Hawak ang kamay ni Lia habang si Kiko ay nagpaputok ng paputok kasama si Mang Ruperto. Tingnan mo, Emilio, ang mga bata. Sila ang nagbibigay ng unang pag-asa sa akin na magkaroon ng bagong simula, sabi ni Tita Nena habang nagrahain ng lechon. Si Don Emilio ay ngumiti lang tunay, ang kanyang puso na dahan-dahang nagbabago. Oo, tita, baka may pag-asa pa habang ang mga taon ay nagdudulot ng maliit na pagbabago. Ang pagdating ng mga bagong gadget sa bahay tulad ng isang tablet na ginagamit ng mga bata para mag-aral ng mga hayop. O ang smart fridge na nagpapaalala kay Tita Nena ng mga sangkap, nagsisimulang magduda si Don Emilio sa kanyang mga kasosyo sa negosyo dahil sa mga hindi maipaliwanag na pera. Senyor Raul, bakit pa ang figure sa China imports ay hindi tugma? May nawawalang 5% rito. Tanong niya sa opisina isang araw ang kanyang noon na gusot. Sir, baka clerical error lang po. Ako na po ang susuriin. Sagot ni Senyor Raul. Ngunit ang kanyang ngiti ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa gitna ng mga alalahanin na iyon, ang saya ng mga bata ay nagiging sandigan ng kanyang araw-araw. Ang tunog ng tawa ni Kiko at Lia sa hardin, ang kwentong hayop na nagpapauloy hanggang sa gabi, at ang tahimik na pag-aalaga ni Aling Corazon na parang ilaw sa dilim. Sa isang gabi, habang nakatingin siya sa mga bata na natutulog, bumulong siya, "Salamat sa pagdating nyo. Baka ito na ang simula ng totoong buhay." 2 taon na ang lumipas mula sa mga unang tawa sa hardin, at ang buhay sa bahay ni Don Emilio ay parang puno ng bangga na lumalago ng dahan-dahan ngunit matatag. Puno ng bunga ng pag-asa, ngunit may mga ugat na nagsisimulang magkaroon ng mga butas na hindi pa halata. Sa 3 taon, si Kiko ay nagsisimula ng maging 8 taong gulang. Ang kanyang katawan na mas matangkad na ngayon, ang kanyang mga mata na mas matalino, at ang kanyang mga tanong na mas malalim. Ma, bakit ba kailangan tayong sumama sa opisina ni Tatay Emilio? Hindi ba pwede akong maglaro lang kay Jovi? Tanong niya isang umaga habang nakasakay sa likod ng motorsiklo ni Aling Corazon patungo sa mataas na gusali sa Makati. Si Aling Corazon, na ngayon ay 38 taong gulang, ay ngumiti sa rearview mirror ng kanyang lumang scooter. Ang hangin ng umaga na humahaplos sa kanyang buhok. Anak, para makita mo rin ang mundo ni Tatay Emilio. At saka, masaya ka namang mag-explore, di ba? Si Jovi, matalik na kaibigan mo na sa eskwela. Sasabihin mo sa kanya ang mga makikita mo. Si Jovi, ang batang may kapansanan sa pandinig, ay nagiging matalik na kaibigan ni Kiko. Sila'y naglalaro ng mga board games sa recess. Si Kiko na nagsesign ng mga salitang friend at adventure upang magkaunawaan, habang si Jovi ay gumuguhit ng mga larawan ng mga lungsod na puno ng ilaw. Sa opisina, unang nakita ni Kiko ang mga gwardya na sina Mang Danilo at Kuya Esteban. 2 matitigas na lalaki na parang estatwa sa harap ng elevator. Ang kanilang mga uniforme na perpekto, ngunit ang kanilang mga muka na puno ng mga guhit ng pagod at lihim. Si Mang Danilo, isang 45 taong gulang na lalaki na may malaking tiyan at litaw na ugat sa leeg, ay laging may sigarilyo sa bulsa. Habang si Kuya Esteban, mas payat at mabilis ang galaw, ay may palaging hawak na walkie-talkie. Anak, huwag kang lalapit masyado sa mga gwardya. Sila'y mga tagapagtanggol, pero busy sila, bulong ni Aling Corazon kay Kiko habang naghihintay ng elevator. Ngunit si Kiko, sa kanyang kuryosidad, ay lumapit at nagtanong, "Kuya, ano po yung hawak nyo? Parang walkie-talkie sa pelikula." Si Kuya Esteban ay ngumiti ng pilit. "Ah bata,
Ito'y para sa pag-uusap sa mga kaibigan sa ibang building. Maganda yung Chinese na kaibigan ko. Mabilis silang magsalita, di ba Mang Danilo? At doon, habang nag-uusap sila sa mga di kilalang wika, mabilis na tunog ng Mandarin na parang bulong ng hangin sa puno. Nakikinig si Kiko ng palihim. Ang kanyang tenga na nagsisimulang maging sensitibo sa mga tunog na hindi niya palubos na naiintindihan. Sa loob ng opisina, si Senyor Raul ay nagiging mas malapit kay Don Emilio bilang tagapayo. Ang kanyang mga payo na parang aral mula sa isang aklat ng karunungan. Sir, sa mga bagong kontrata sa China, kailangan nating i-double check ang invoices. May mga bagong importer na gustong makipag-partner, ngunit hindi lahat ay matapat. Sabi niya isang hapon habang nagre-review ng mga dokumento sa mahabang mesa ng boardroom. Si Don Emilio, na ngayon ay 43 taong gulang, ay tumango. Ang kanyang mga mata na puno ng pagtitiwala. Salamat Raul, ikaw ang aking kalihim sa mga gabi ng pagdududa. Ngunit lihim na, si Senyor Raul ay nakikipag-ugnayan sa isang kontrabidang side character na si Madam Luningning, isang 50 taong gulang na ambisyosang negosyanteng may koneksyon sa mga syndicate sa Binondo. Sa isang madilim na coffee shop sa Escolta, Raul, ang mga ideya ni Vargas, yung mga blueprint ng bodega, kailangan ko iyan. Bayaran ko kayo ng doble sa sweldo nyo. Bulong ni Madam Luningning. Ang kanyang mga labi na pulang-pula at mga mata na parang ahas na naghihintay ng pagkakamali. Si Raul ay tumungo. Ang kanyang kamay na nanginginig habang tumatanggap ng envelope. Madam, isa na lang. Para sa utang ko sa sugal. At sa gabi, nagpapanood si Madam Luningning sa mga transaksyon ng kumpanya upang magnakaw ng mga ideya. Ang kanyang network ng mga tauhan na parang mga anino sa mga alley ng Chinatown. Sa bahay, habang ang mga araw ay nagiging mas mainit sa tag-araw ng 3 taon, si Lia ay nagsisimulang maging jealous sa atensyong ibinibigay kay Kiko. Ang mga yakap ni Don Emilio kay Kiko pagkatapos ng eskwela, ang mga kwentong hayop na laging tungkol sa kanya. Tatay, bakit si Kiko lagi ang pinagkukwento mo? Ako rin naman may mga kwento sa piano. Sigaw niya isang gabi sa hapunan, ang kanyang mga mata na puno ng luha habang itinutulak ang plato ng adobo. Si Kiko ay tumahimik, ang kanyang ngiti na nawawala. Sorry, Lia, kwento ko rin naman yung dragon mo. Ngunit ang mga maliit na away na iyon, mga sigaw sa hardin, mga basag na laruan, ay pinapatigil ni Tita Nena sa pamamagitan ng mga masarap na almusal. Mga anak, umupo kayo. Ito, pancake na may tsokolate. Para matamis ang umaga, hindi mapait. Ang pamilya ay parang adobo. May maasim, may matamis, pero magkasama. Sabi niya, habang naghahain ang kanyang ngiti na parang yakap ng ina. Samantala, si Inday Minda ay nagiging tagapagbigay ng mga lihim na impormasyon tungkol sa mga empleyado. Sir, narinig ko po na si Esteban ay laging tumatawag sa hindi kilalang numero. Baka may side job. Bulong niya kay Don Emilio sa telepono na nagpapalakas ng loob ng milyonaryo. Salamat Minda, ikaw ang aking mata sa opisina. Si Tito Benji ay nag-aalok ng tulong sa pag-aaral ng mga basic na electronics kay Kiko na nagiging daan para sa batang maging mas curious sa mga tunog at wika. Sa kanyang shop sa Quezon City tuwing Sabado. Kiko, tingnan mo ito, circuit board. Ito'y parang puzzle, tapos kapag nag-on, may tunog. Subukan mong gawin ang radyo na makakarinig ng iba't ibang wika, sabi ni Tito Benji. Ang kanyang mga kamay na madumi ng grasa habang nagpapaturo kay Kiko. Tito, ang cool. Parang yung usapan ng mga gwardya. Mabilis, parang musika. Sagot ni Kiko, ang kanyang daliri na nagko-connect ng wires, na nagpapataas ng kanyang pagkuryoso sa mga tunog na naririnig niya sa opisina. At sa mga gabi, nagkukwentuhan sila ni Mang Ruperto tungkol sa mga misteryo ng mundo. Bata, ang mundo ay puno ng lihim, tulad ng mga bituin na nagbabago ng posisyon. May mga tunog na hindi natin naririnig pero nararamdaman. Kwento ng matanda habang nakaupo sa bangko ng hardin, ang ulo ng bata sa kanyang kandungan. Ito'y nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng lumalaking alalahanin ni Aling Corazon
tungkol sa trabaho ng kanyang amo. Emilio, parang may mabigat kang dala. Ano ba ang nangyayari sa opisina? Tanong niya isang gabi habang naghuhugas ng plato. Corazon, mga pera lang. Ngunit salamat sa pag-aalala mo. Habang ang panahon ay nagiging mas malamig sa taglamig ng ika-4 na taon, ang mga hangin mula sa Sierra Madre na dala ng Disyembre. Nagsisimulang magduda si Don Emilio sa mga gwardya dahil sa mga nawawalang dokumento. Raul, tingnan mo ito, ang kontrata sa China, na wala ang kopya. Sino ang may access? Sina Danilo at Esteban. Tanong niya sa opisina. Ang kanyang boses na puno ng tensyon habang hawak ang empty folder. Sir, baka aksidente. Ako na po ang mag-iimbestiga. Sagot ni Raul. Ngunit ang kanyang pawis sa noo ay hindi mapigilan. Ngunit sa gitna ng madidilim na negosyo, ang mga tawag mula sa mga kliyente na nag-aalala sa delay. Ang maglago ng mga bata ay nagiging liwanag. Si Kiko na nagsisimulang magsalita ng Ingles sa eskwela. Teacher, the guard speaks a funny language, like birds chirping, na nagbibigay ng tawa sa klase. At si Lia na nagtatanghal sa mga paligsahan ng piano, ang kanyang mga daliri na naglalaro ng Moonlight Sonata sa isang recital sa school auditorium. Tatay, tingnan mo, para sa iyo to, para sa liwanag sa gabi mo. Sabi niya pagkatapos, ang kanyang yakap na mas mahigpit kaysa dati. Si Don Emilio ay umiyak ng tahimik sa audience, ang kanyang puso na puno ng pag-asa. Lia, ikaw at si Kiko, kayo ang aking bituin sa dilim. At habang ang ulap ng taglamig ay nagbabahagi ng unang yelo, ang pamilya ay nananatiling matibay. Ngunit ang mga anino ng traidor ay dahan-dahang lumalapit, parang hamog na hindi pa natutuyo ng araw. 2 taon pa ang lumipas at ang ika-5 taon ng pagtutuloy ng buhay sa bahay ni Don Emilio ay parang isang libro na dahan-dahang nagbubukas sa mga pahina ng tagumpay at bahagyang dilim. Ang mga bodega ay lumalago tulad ng napuno sa monsoon, puno ng mga imported na gamit mula sa China na nagdadala ng pera at pag-asa. Ngunit ang mga anino ng mga nawawalang dokumento ay hindi pa rin nawawala. Parang mga dahon na nalalagas sa gitna ng tag-araw. Si Kiko na ngayon ay 10 taong gulang ay mas matangkad na, ang kanyang mga kamay na mas malakas mula sa pagtulong kay Mang Ruperto sa hardin, at ang kanyang isip na parang isang maliit na makina na laging gumagana, lalo na sa mga tunog na naririnig niya sa paligid. Sa eskwela, siya at si Jovi ay hindi na lamang magkaibigan. Sila'y magkapatid na sa mga guhit at sign language. Si Jovi na nag-o-offer ng online lessons sa mga wika upang makatulong sa kanyang kaibigan na makapag-aral ng Mandarin bilang hobby para sa mga video games. Kiko, tingnan mo ito. Hello sa Chinese ay ni hao. Subukan mo, para parang spy tayo sa pelikula. Sabi ni Jovi sa klase, ang kanyang mga daliri na gumagawa ng signs habang naglalaro ang video sa tablet. Si Kiko ay tumatawa, ngunit ang mga leksyong iyon ay nagiging sandigan sa kanyang lihim na pag-aaral. Habang si Lia, na 11 taong gulang na, ay nagiging mas abala sa kanyang piano at mga libro. Ngunit laging handa sa mga kwentong hayop na nagiging tulay sa kanilang pagkakaibigan. Isang gabi sa ika-5 taon, pagkatapos ng isang matagumpay na meeting sa opisina, kung saan sinimulan ni Don Emilio ang isang bagong kontrata na nagdadala ng milyon-milyong piso mula sa mga bagong partners sa Shanghai. Ang hangin ng Makati ay malamig at puno ng amoy ng ulan na darating. Si Don Emilio, suot ang kanyang coat na may amoy ng sigarilyo, mula sa stress ng negosyo, ay handang sumakay sa kanyang itim na SUV na nakatambak sa parking lot. Ang mga gwardya na sinamang Danilo at Kuya Esteban na nakatayo sa malapit na poste, ang kanilang mga mata na nakatingin sa dilim. Sir, maingat po kayo pa uwi. Madilim na, sabi ni Kuya Esteban, ang kanyang ngiti na pilit habang hinahawakan ang susi ng gate. Ngunit hindi alam ni Don Emilio na si Kiko na sumama sa biyahe bilang sorpresa. Isang plano ni Aling Corazon upang ipagdiwang ang tagumpay. Ay nakasuot ng kanyang backpack at nakatago sa gilid ng pinto ng opisina. Naghihintay ng tamang oras. Tatay Emilio, surprise! Sumama ako para makita ang mga ilaw sa daan. Sigaw ni Kiko nang lumitaw, ang kanyang ngiti na kumikinang sa ilalim ng streetlight. Si Don Emilio ay natawa, ang kanyang pagod na mukha na lumiliwanag.
Kiko, ikaw na naman. Tara, sumakay na tayo. Magkukuwento ka sa akin ng mga adventures mo kay Jovi. Ngunit biglang humawak si Kiko sa braso ni Don Emilio. Ang kanyang maliliit na daliri na mahigpit na parang hawak ng isang matandang puno sa bagyo at sinabi ng mahina, ngunit matatag, "Huwag po kayong pumasok sa sasakyan, Tatay Emilio. May masama silang plano." Ang mundo ni Don Emilio ay parang tumigil sa pag-ikot. Ang tunog ng traffic sa EDSA na lumayo. Ang hangin na biglang malamig sa kanyang balat at ang kanyang mga mata na nakatingin sa bata na parang nakakakita ng multo. "Anong ibig mong sabihin, Kiko? Bakit mo nasabi yan?" tanong niya. Ang boses na nanginginig sa halo ng pag-aalala at hindi pag-unawa habang hinila ang bata palayo mula sa SUV. Si Kiko, ang kanyang mukha na seryoso tulad ng isang matandang guro, ay tumingin pabalik sa mga gwardya na ngayon ay nag-uusap ng mababa sa gilid ng poste. "Naririnig ko po sila, Tatay. Kanina, habang naghihintay ako sa labas ng meeting room. Nag-uusap sila sa Chinese, yung wika na tinuturo ni Jovi sa akin sa online lessons. Sabi nila na sabotage the brakes tonight. Get the contracts from the boss. Prano po ng sasakyan para mawala kayo at kunin ang mga lihim na papel." Si Kiko ay nagkuwento ng detalyado, ang kanyang boses na mahina ngunit walang pag-aalinlangan. Habang nakaupo sila sa isang bench sa parking lot, ang mga ilaw ng opisina na nagbibigay ng mahinang liwanag sa kanilang buha. "Tatay, si Mang Danilo ang nagsimula. Mabilis na usapan, parang "Wo zai che shang an zhuang zatan." Yun po yung "install bomb on car" sa English. Tapos si Kuya Esteban tumawa at sinabi na "Contracts will be ours for Madam." Natuto po ako ng kaunti sa Duolingo app ni Jovi para sa fun. Pero narinig ko talaga, may plano silang gawin ngayong gabi pagka-uwi natin. Ang mga salita ng bata ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Don Emilio, ang milyonaryo na laging kontrolado, na laging may plano para sa bawat transaksyon ay biglang nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata na puno ng luha na hindi niya maipigilan. "Diyos ko, Kito, paano mo? Bakit ako? At ikaw, bata ka pa, bakit ka sumama? At salamat sa Diyos." Yumakap siya kay Kiko ng mahigpit, ang kanyang katawan na nanginginig sa halo ng takot sa kamatayan na halos dumating, at pasasalamat sa hindi inaasahang talino ng bata na nagligtas sa kanya. Ikaw ang anghel ko, Kiko. Kung hindi sa'yo, wala na ako ngayon." Ang emosyonal na reaksyon ay nag-overflow. Ang luha na tumutulo sa kanyang pisngi, ang boses na nababasag habang hinahaplos ang buhok ng bata, at ang puso na nagbabaskog sa pag-iisip ng mga anak na maaaring mawala ng ama. Sa bahay pagdating nila, sa pamamagitan ng taxi, isang desisyon na nagmumula sa takot. Si Aling Corazon ay nabigla sa kwento ni Kiko, ang kanyang mukha na maputla habang nakaupo sa sala, ang mga kamay na nanginginig habang yakap-yakap ang kanyang anak. "Anak ko, paano mo nalaman?" "Diyos ko, kung hindi ka sumama." Bulong niya, ang kanyang mga luha na tumutulo ng walang tigil habang hinahaplos ang mukha ni Kiko. "Ma, hindi ako natakot. Para sa atin lahat." Sagot ni Kiko, ang kanyang ngiti na bumabalik ngunit may bahid ng pagod. Si Leah na nagising mula sa ingay ay lumapit at nagsimulang maging mas malapit sa kanyang kapatid na si Kiko. "Kiko, ikaw ang tunay na hero sa kwento natin. Hindi na ako magsejelos. Ikaw ang nagligtas sa tatay ko." Sabi niya, ang kanyang yakap na mas mahigpit kaysa dati, habang ang dalaway nagiging tunay na magkapatid sa gitna ng gabi na puno ng tensyon. Ito'y nagiging daan para sa mga side characters tulad ni Tita Nena na magluto ng espesyal na handa upang ipagdiwang ang kaligtasan. Isang late-night merienda ng kare-kare na may bagoong na sariwang-sariwa na nagpapainit sa kanilang mga puso. "Mga anak, umupo kayo. Ito'y para sa buhay. Maanghang ngunit puno ng lasa. Salamat sa Diyos at salamat kay Kiko na may mga tainga ng anghel." Sabi ni Tita Nena, ang kanyang mga mata na uno ng luha habang naghahain sa mesa ng sala. Ngunit sa kabilang banda, si Senyor Raul ay lihim na nag-aalerto kay Madam Luningning tungkol sa insidente.
sa isang madilim na text message mula sa kanyang telepono sa kwarto. The kid heard, boss safe, plan B, na nagiging simula ng mas malalim na mga plano ng kontrabida. Kinabukasan, si Mang Ruperto ay nagbigay ng payo kay Don Emilio sa hardin habang nagdidilig ng mga rosas na ngayon ay namumula tulad ng dugo ng takot. Sir, ang buhay ay parang hardin. May mga bulate sa lupa na hindi mo nakikita pero kumakain ng ugat. Mag-ingat ka sa mga taong malapit, lalo na sa mga gwardya. At si Kiko, protektahan mo siya, parang puno mo na yan. Sabi ng matanda, ang kanyang boses na puno ng karunungan mula sa mga taon ng pag-aalaga. Habang si Inday Minda ay nag-oorganisa ng investigasyon sa opisina gamit ang mga CCTV. Sir, may footage na sina Danilo at Esteban nag-uusap sa parking lot bandang alas 6. Tawagan natin ang IT para i-enhance, sabi niya sa telepono. Ang kanyang mga daliri na mabilis na nagtatype ng report. At si Tito Benji ay nag-aayos ng mga basic na security gadgets para sa bahay. Dumating mula sa Quezon City na may mga bagong lock at motion sensors. Corazon, ito'y simpleng alarm. Kung may pumasok na hindi kilala, tutunog na parang sirena sa pelikula. Para sa Kiko at lahat nyo, sabi niya, habang nag-i-install sa gate na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng komunidad sa paligid ng pamilya. Ang mga kapitbahay na nag-o-offer ng tulong. Ang mga kaibigan mula sa eskwela na nagte-text ng suporta. Ang gabi na yon ay nagiging turning point dahil sa halip na sumakay sa SUV, nagpa siya si Don Emilio na magpaimbestiga sa pulisya. Isang tawag kay Inspector Gregorio, ang matapat na pulis na dating kaibigan ng kanyang ama na dumating sa bahay ng madaling araw na may notepad at seryosong muka. Emilio, ito'y seryoso. Sabotage? We'll check the car first thing tomorrow. At ang bata galing talaga, sabi ng inspektor habang nag-i-interview kay Kiko. Ito'y nagbubukas ng mga bagong pinto para sa paglago ng kanyang negosyo. Mas matibay na security, mga bagong partners na tiwala sa kanyang lucky escape. Ngunit dinadala rin ang unang tunay na panganib mula sa mga kontrabida na nagiging simula ng isang laban na hindi na lamang tungkol sa pera, kundi sa buhay ng pamilya. Sa pag-alis ng pulis, si Don Emilio ay nakaupo sa sala. Hawak ang kamay ni Aling Corazon. Ang kanyang boses na mahina. Corazon, kung hindi sa Kiko, ano na ang mangyayari sa atin? Ito'y simula ng bagong takot. Ngunit simula rin ng mas matibay na tayo. At habang ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa bintana, ang pamilya ay nagdikit-dikit. Ang kanilang mga puso na puno ng pasasalamat at aga-aral sa gabi na nagpalit ng lahat. Mga buwan ang lumipas pagkatapos ng gabi ng hindi inaasahang babala ni Kiko, at ang bahay ni Don Emilio ay parang isang kuta na dahan-dahang nagiging mas matibay. Ang mga bintana na may bagong grills, ang mga pintuan na may electronic locks, at ang hangin na puno ng amoy ng bagong pintura mula sa mga pagbabago. Ngunit ang mga sugat mula sa insidente ay hindi pa gumagaling. Sila'y parang mga peklat na nagpapahiwatig ng mga laban na darating. Si Don Emilio, na ngayon ay 46 taong gulang, ay nagpapalakas ng security sa kumpanya sa tulong ni Inspector Gregorio, isang matapat na pulis na 55 taong gulang na side character na dating kaibigan ng kanyang ama mula sa mga araw ng martial law. Si Gregorio ay isang lalaking matikas pa rin kahit kulubot na ang muka. May bigat ng mga medalya sa dibdib at mga kwento ng mga operasyon laban sa mga syndicate sa kanyang mga mata. Susubukan natin ang mga gwardya mo, sabi niya isang umaga sa opisina, habang nagre-review ng mga CCTV footage sa isang maliit na laptop. Ang investigasyon ay nagiging dahilan ng pag-aresto kay Kuya Esteban. Nahuli siya sa isang sting operation sa isang karinderya sa Makati. Ang kanyang mga kamay na nakakabit ng handcuffs habang umiiyak na nagmamakaawa. Sir Emilio, hindi ko po sinasabing utang lang po sa sugal. Sinabi lang po nila na check the car. Patawarin niyo po. Sigaw niya sa loob ng kulungan. Ngunit ang ebidensya mula sa mga recording ni Kiko ay matibay tulad ng bakal. Ngunit si Mang Danilo ay tumakas. Nawala siya sa gabi ng pag-aresto. Ang kanyang uniforme na iniwan sa locker
at mga ulat na sumali siya kay Madam Luningning sa kanilang hideout sa Divisoria. Ang mga eskina ng Chinatown na puno ng mga pindahan ng peke na gadget at mga bulong ng mga plano sa mga madilim na kwarto. Sa eskwela, habang ang mga dahon ng mga puno sa campus ay nagbabago ng kulay sa pagpasok ng taglagas. Si Kiko ay nagsisimulang maging kilala bilang ang batang bida. Ang kwento ng kanyang pagligtas kay Don Emilio ay umabot sa lokal na pahayagan na nagbigay ng scholarship mula sa isang foundation na tumutulong sa mga batang matatalino ngunit nangangailangan. Kiko anak, tingnan mo ito. Full scholarship hanggang high school. Dahil sa'yo, hindi na tayo mag-aalala sa tuition, sabi ni Aling Corazon sa klase ni Kiko. Ang kanyang mga mata na puno ng luha habang hawak ang certificate. Si Kiko, na 10 taong gulang pa rin ngunit parang may bigat ng isang bayani, ay ngumiti ng mahina. Ma, hindi ako bida. Si Jovi ang nagbigay ng leksyon sa Chinese. Siya ang totoong matapang. Habang si Jovi ay nagiging mas malakas ang loob dahil sa suporta ni Lia, na ngayon ay ilabang taong gulang at nag-oorganisa ng mga charity events para sa mga batang may kapansanan. Sa isang mini fair sa school grounds, si Lia ay nakatayo sa stage na may mikropono, suot ang kanyang best dress na may bulaklak sa buhok. Mga kaklase, para sa mga tulad ni Jovi, mga batang hindi nakakarinig ng musika pero nakakakita ng kulay sa mundo. Ito'y bake sale para sa sign language classes. Si Kiko at Jovi ang aking inspirasyon. Sabi niya, ang kanyang boses na matapang habang nagbebenta ng mga cookies na inianda ni Tita Nena. Si Jovi na nakaupo sa gilid na may drawing pad ay sumenyas ng thank you kay Lia, ang kanyang ngiti na mas maliwanag kaysa dati, habang si Kiko ay tumutulong sa pagbibilang ng pera. Ang kanilang pagkakaibigan na nagiging liwanag sa gitna ng mga balita tungkol sa insidente. Sa bahay, habang ang mga gabi ay nagiging mas mahaba sa pagpasok ng taglamig, si Aling Corazon ay nagiging hedyaya na may mas mataas na sweldo. Isang promosyon mula kay Don Emilio bilang pasasalamat sa kanyang pagiging sandigan. Corazon, hindi lamang yaya ka. Ikaw ang puso ng tahanan na ito. Itong dagdag na sahod para sa mga pangarap mo at kay Kiko, sabi ni Don Emilio sa sala. Habang inaabot ang isang tseke na nakapirma, ito'y nagpapahintulot sa kanya na magpadala ng pera kay Tito Benji para sa kanyang sariling auto shop sa Quezon City. Isang maliit na garahe na ngayon ay may 3 bay at mga bagong tool. Corazon, salamat sa pera na ipinadala mo. Nakabili na ako ng hydraulic lift. Pamarap ko to simula pa noong bata. Sabihin mo kay Kiko, susunduin ko siya para matuto ng higit pa sa electronics, sabi ni Tito Benji sa telepono. Ang kanyang boses na puno ng galak at utang na loob, habang ang ingay ng mga martilyo ay naririnig sa background. Habang si Tita Nena ay nag-oobserba ng namasenyales ng pag-ibig na bumabangon kay Don Emilio dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga bata. Ang mga tingin na mas matagal sa tuwing nagkukwento si Kiko, ang manayakap na hindi na formal kay Aling Corazon. Anak, nakikita ko sa mata mo, Emilio, parang tag-araw na dahan-dahang sumisikat. Si Corazon, mabuti siyang babae at ang mga bata. Silang nagdudulot ng init sa puso mo, bulong ni Tita Nena isang gabi sa kusina, habang naghahalo ng tsokolate para sa lahat. Si Don Emilio ay tumungo, ang kanyang pisngi na bahagyang namumula. Tita, baka. Oo, pero sa gitna ng lahat ng ito, paano ko sasabihin? May takot pa rin ako. Sa opisina, ang mga araw ay puno ng tensyon na parang ulap bago ang ulan. At si Senyor Raul ay nahuli sa pagiging espiya. Ang mga text messages sa kanyang phone na natuklasan ni Inday Minda sa isang routine check. Sir, pasensya na po, ngunit ito'y ebidensya. Mga tawag sa binondo at yung envelope na may pera, sabi ni Inday Minda sa boardroom. Ang kanyang mukha na seryoso habang ipinapakita ang printouts. Si Raul, na nakaupo na parang hinintay na ang hatol, ay nagpaliwanag ng emosyonal. Ang kanyang mga mata na puno ng luha habang hawak ang kanyang rosaryo. Sir Emilio, patawarin niyo po ako. Utang po sa sindikat. 5 milyong piso mula sa sugal. Nawala ang asawa ko dahil sa stress. Ginawa ko po para sa pamilya.
para sa mga anak ko na hindi ko na makita. Huwag niyong hayaang mawalan din kayo ng lahat. Ang pag-amin na yon ay nagiging emosyonal na sandali. Si Don Emilio ay tumayo. Hinawakan ang balikat ng matanda at umiyak kasama. Raul, naiintindihan ko ang sakit ng utang. Patawarin kita, ngunit kailangan mong umalis. Retire ka at tutulungan kitang magbayad sa utang mo ng legal. Si Raul ay tumango, ang kanyang balikat na yumuyuko habang lumalabas ng opisina. Nagiging dahilan ng kanyang pagre-retire na may pensyon at payo mula sa pari. At si Inday Minda ay nagiging bagong CEO assistant na may bagong misyon ng transparensya. Sir, simulan natin ang open audits. Walang lihim na pera, walang lihim na plano. Para sa kumpanya at para sa pamilya nyo, sabi niya. Ang kanyang mga daliri na mabilis na nagse-set up ng bagong software para sa tracking, habang ang mga taon ay nagdudulot ng tag-init na puno ng tensyon. Ang ika-6 na taon na dala ng init na parang apoy sa dibdib. Ang mga shipment mula sa China na delay dahil sa mga banta ng sabotage. Ang pamilya ay nagiging mas matibay. Ang mga ugnayan na parang mga ugat na mas mahigpit sa lupa. Ngunit ang pagtakas ni Mang Danilo ay nagiging banta na nagpapataas ng emosyon sa bawat araw. Mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Mga sulat na may mga guhit ng pusta sa pinto ng bodega na nagiging sanhi ng mga gabi na puno ng pag-aaral at pag-iyak. Emilio, takot na ako para sa mga bata. Si Danilo, naririnig ko pa rin ang boses niya sa mga kwento ni Kiko. Bulong ni Aling Corazon isang gabi sa balkonahe, ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki habang ang mga bituin ay kumikinang sa itaas. Ito'y nagiging daan para sa mas malalim na pag-ibig sa pagitan ni na Don Emilio at Aling Corazon. Ang mga tingin na nagiging yakap, ang mga bulong na nagiging mga pangako sa dilim. Corazon, sa gitna ng lahat ng ito, ng mga anino at takot, ikaw ang aking liwanag. Hindi na ako mag-iisa, sabi ni Don Emilio, ang kanyang labi na hinahaplos ang kanyang kamay, habang ang hangin ng gabi ay dala ng amoy ng mga rosas ni Mang Ruperto. Ang pamilya, kasama ang mga side characters na nagiging mga sundalo sa laban. Si Gregorio na nagpapatrol, si Tita Nena na nagbibigay ng lakas sa mga ulam, si Tito Benji na nag-o-offer ng proteksyon sa kanyang shop, ay nananatiling nakatayo. Ang kanilang mga puso na puno ng emosyon na halo ng takot at pag-asa. Habang ang mga anino ng pagtataksil ay lumalapit pa rin. Parang ulap na handang umambon ng dugo. 2 taon pang lumipas mula sa mga araw ng pagtibay ng mga pader ng bahay at ng mga puso. At ang ika-7 taon ng kanilang paglalakbay ay parang isang unos na dahan-dahang lumalapit. Tang mga ulap ng tag-araw na nagiging madilim, puno ng kidlat ng mga hamon na hindi na maaaring iwasan. Si Kiko, na ngayon ay 200 na taong gulang, ay nagsisimulang maging champion sa mga quiz bee sa eskwela. Ang kanyang talino sa mga wika, mula sa Mandarin na natutunan mula kay Jovi hanggang sa mga dialect ng probinsya mula kina Mang Ruperto at Tito Benji, na nagiging sandigan ng kanyang tagumpay. Sa isang malaking entablado sa school auditorium, sa ilalim ng mga spotlight na parang bituin sa gabi, si Kiko ay nakatayo ng matatag, ang mikropono sa kamay habang sumasagot sa tanong, ano ang kahulugan ng Tianmi sa Chinese at paano ito nauugnay sa kultura ng negosyo sa Shanghai? Tianmi ay sweet sky, ngunit sa negosyo, ito'y simbolismo ng mga deal na matamis, ngunit may ulap ng panganib sa itaas. Sagot niya ng walang pag-aatubili. Ang kanyang boses na matatag habang ang mga kamay ay pumapalakpak sa paligid. Ang mga guro at magulang ay tumitindig. Ngunit si Aling Corazon, na nakaupo sa unang row na may luha sa mga mata, ay yumakap sa kanya pagkatapos. Anak, ikaw ang aking bituin. Sa gitna ng lahat ng takot, ikaw ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit habang ang tagumpay ni Kiko ay nagliliwanag tulad ng araw sa tanghali, si Madam Luningning ay nagbabalik bilang kontrabida sa pamamagitan ng pag-ambush sa isang shipment ng kumpanya.
isang malaking truck ng imported gadgets mula sa China na biglang nawala sa daan ng North Luzon Expressway. Ang mga tauhan niya na parang mga anino na nagbabaon ng mga kahon sa mga van na walang plaka. Luningning, ito'y hindi na laro. Ang mga kontrata na yan ay akin na. Ulong niya sa kanyang telepono mula sa hideout sa Divisoria. Ang kanyang mga labi na nakangisi habang ang mga tauhan ay naguulat ng tagumpay. Ang insidente ay nagiging sanhi ng matinding pagkakasakit ni Mang Ruperto sa stress ng pagtulong sa investigasyon. Ang matanda na sa 70 taong gulang na ay bumagsak sa hardin habang nagdidilig ng mga rosas, ang kanyang dibdib na masakit tulad ng puno na nabali ng bagyo. Sir Emilio, ang mga halaman, protektahan niyo sila, bulong niya sa ospital, ang kanyang mga kamay na mahina habang hinahawakan ang kamay ni Don Emilio, na nagiging emosyonal na sandali ng pag-iyak at pagbabago. Sa eskwela, habang ang mga araw ay nagiging mas mainit sa gitna ng ika-7 taon, si Lia, ngayon taon-taong gulang, ay nagiging aktivista sa eskwela laban sa korupsyon. Ang kanyang mga speech sa assembly na puno ng apoy, inspirasyon mula sa mga kwento ng ama tungkol sa mga traidor sa negosyo. Mga kaklase, ang korupsyon ay parang sakit sa puno, hindi mo nakikita, ngunit kinakain ng ugat. Tayo ang mga dahon na dapat lumaban. Sigaw niya sa isang rally sa Quadrangle. Ang kanyang poster na may guhit ng Justice for All na hawak ng mga kaklase. Ito'y nag-i-inspire kay Jovi na ngayon ay 12 taong gulang at mas malakas na sa kanyang sign language na magsulat ng mga tula tungkol sa pagkakaibigan. Mga linyang tulad ng sa tahimik na mundo ko, ang iyong boses ay tunog ng hangin sa puno, nagdadala ng kulay sa aking langit. Lia, Kiko, ito'y para sa apin, ang tula na hindi nangangailangan ng tunog, ngunit puno ng puso, sabi ni Jovi sa kanilang club meeting. Ang kanyang mga daliri na gumagawa ng signs habang binabasa ang papel. Ang mga mata na puno ng pasasalamat sa mga kaibigan na nagbigay ng lakas sa kanyang tahimik na mundo. Habang si Inspector Gregorio ay nagiging regular na bisita sa bahay, dumating tuwing linggo na may donut at mga kwento ng tagumpay laban sa krimen. Emilio, nahuli natin ang isa pang syndicate sa Pasig. Yung mga tulad ni Luningning, parang daga sa butas. Maghihintay tayo ng tamang oras para hilahin sila sa liwanag, sabi niya sa sala. Ang kanyang tawa na malakas habang nagkuuwentuhan sa mga bata, na nagbibigay ng pag-asa tulad ng kape na mainit sa gabi. Sa gitna ng mga hamon na iyon, si Aling Corazon at Don Emilio ay opisyal nang nagiging magkasintahan pagkatapos ng isang romantic na dinner na inorganisa ni Tita Nena. Isang mesa sa hardin na puno ng kandila, mga rosas mula sa mga halaman ni Mang Ruperto at mga ulam na puno ng alaala tulad ng adobo ang kare-kare na may touch ng tsokolate para sa matamis na wakas. Mga anak, ito'y para sa inyo, ang gabi ng mga lihim na lumalabas sa ilaw, sabi ni Tita Nena habang nag-aasikaso ng mga plato, ang kanyang ngiti na puno ng pagmamalaki habang iniiwan sila sa ilalim ng mga bituin. Si Don Emilio, suot ang kanyang pinakamagandang polo na may amoy ng cologne na matagal nang hindi ginamit, ay hawak ang kamay ni Aling Corazon sa ilalim ng mesa, ang kanyang boses na nanginginig ng mansalita. Corazon, mula nang dumating kayo ni Kiko, ang buhay ko ay hindi na dilim. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa, ng yakap sa mga gabi ng takot. Mahal kita, hindi bilang yaya, kundi bilang ang babaeng nagligtas sa puso ko. Ang emosyonal na sandali ay nagiging puno ng luha at yakap. Si Aling Corazon ay umiyak. Ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki habang sinasabi, Emilio, matagal ko nang nararamdaman. Sa gitna ng lahat ng panganib, ikaw ang aking tahanan. Ngunit habang ang kanilang pag-ibig ay sumisibol tulad ng bulaklak sa tag-araw, ang pagbabalik ni Mang Danilo bilang tauhan ni Madam Luningning ay nagiging banta sa kanilang kaligtasan. Isang gabi, isang lihim na tawag mula sa hindi kilalang numero. Boss Emilio, nandito na ulit ako. Si Luningning ang nag-utos. Susunod na ang mga bata. Ang boses ni Danilo, garalgal at puno ng galit, ay nagiging sanhi ng matinding takot na nagpapataas ng mga gwardya sa paligid ng bahay
at mga patrolya ni Inspektor Gregorio. Si Tito Benji ay nagiging may-ari ng sariling shop na ngayon ay may 5 na bay at mga bagong mekaniko. Isang tagumpay mula sa tulong ni Aling Corazon at nag-o-offer ng libre ng serbisyo sa pamilya. Emilio, Corazon, anytime na kailangan nyo ng check-up sa mga sasakyan, libre na. Para sa inyo, ang mga bayani sa buhay ko, sabi niya isang araw sa garahe, habang nag-o-overhaul ng SUV ni Don Emilio nang walang bayad. Ang kanyang mga kamay na puno ng grasa, ngunit ng buhay. Habang si Inday Minda ay nagdidiscover ng mga bagong oportunidad sa negosyo sa pamamagitan ng mga legal na partnership. Isang deal sa isang Korean firm para sa mga eco-friendly gadgets na nagpapalakas ng financial stability ng kumpanya. Sir, ito'y hindi lamang pera. Ito'y kinabukasan. Ang mga kontrata na ito ay matibay, walang anino ng korupsyon. Sabi niya sa opisina, ang kanyang mga mata na kumikinang habang nagpe-present ng mga charts sa boardroom. May nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga nawalang shipment. Ang mga gabi ay puno ng pag-aaral at pag-iyak sa takot. Si Kiko na nagre-review ng mga wika sa kanyang kwarto na may earphones sa mga online lessons. Si Leah na nagsusulat ng mga speech na may luha sa mga mata dahil sa balita ng ambush. At si Aling Corazon na nagdadasal sa altar na may rosaryo sa kamay habang ang mga anak ay natutulog. Diyos ko, protektahan mo kami. Hindi ko kayang mawala sila. Bulong niya sa dilim, ang kanyang mga luha na tumutulo sa sahig. Ngunit ang pagmamahal ng pamilya, kabilang ang mga side characters na nagiging extended family, ay nagiging sandigan na naghahanda sa kanila para sa pinakamalaking hamon sa hinaharap. Si Tita Nena na nagluluto ng mga comfort food sa kalagitnaan ng gabi. Mga anak, ang pag-ibig ay parang adobo. Matagal lutuin, ngunit hindi nabubura ang lasa kahit sa unos. Si Mang Ruperto na gumagaling sa ospital na may oxygen tank sa tabi na nagpapayo mula sa kama. Ang buhay ay parang hardin, may bagyo, ngunit babalik ang mga bulaklak. Si Inspektor Gregorio na nagbibigay ng mga kwento ng tagumpay. Si Tito Benji na nag-o-offer ng lakas sa kanyang shop. At si Inday Minda na nagiging tulay sa negosyo. Lahat sila ay nagiging mga ugat na nagpapatibay ng puno ng pamilya. Sa isang gabi, habang nakaupo silang lahat sa sala na may tsokolate at kwentuhan, si Don Emilio ay hawak ang kamay ni Aling Corazon, ang kanyang boses na puno ng determinasyon. Sa hinaharap na darating, anuman ang hamon mula kay Luningning o Danilo, tayo'y magkakasama. Ito ang ating lakas. At habang ang buwan ay sumisikat sa bintana, ang kanilang mga ngiti ay nagiging liwanag sa dilim, handa na sa klimaks na naghihintay sa kanila, tulad ng unos na handang sumabog. 1 taon pa ang lumipas mula sa mga gabi ng pag-aaral at pag-iyak, at ang 8 taon ng kanilang buhay ay parang klimaks ng isang epikong kwento. Ang unos na matagal nang lumalapit ay sumabog ng buo, ngunit hindi upang sirain, kundi upang linisin ang lupa para sa bagong pagtubo. Ang mga bodega ni Don Emilio ay hindi na lamang mga gusali ng semento. Sila'y naging mga kuta ng tagumpay, puno ng mga bagong kontrata mula sa mga legal na partner sa Korea at Europe. Ngunit ang tunay na laban ay hindi sa mga papeles, kundi sa mga mukha ng mga traidor na matagal nang nagtatago sa anino. Si Madam Luningning, na ngayon ay 50 taong gulang na may mga guhit ng galit sa mukha tulad ng mga bitak sa salamin, ay nagdesisyon na magpakita ng harapan. Isang plano na nagmula sa kanyang pagkagulat sa pagtakas ni Don Emilio at ang lumalaking reputasyon ni Kiko bilang batang bida. Sa isang madaling araw ng tag-init, sa loob ng opisina sa Makati na puno ng kamonitor at mga file cabinet na may lock, si Don Emilio ay humarap ng harapan kay Madam Luningning sa isang confrontation na parang eksena mula sa isang pelikulang pulis-pulisang. Luningning, tapos na ang iyong laro. Ang mga shipment mo, ang mga gwardya mo, lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Bakit mo ginawa ito? Para sa pera o para sa paghihiganti sa mga kontratang hindi mo nakuha?
Tanong ni Don Emilio, ang kanyang boses na matatag ngunit puno ng lungkot habang nakatayo sa gitna ng boardroom na may hawak na folder ng mga printouts mula sa mga CCTV at recordings. Sinamahan siya ni Inspector Gregorio na ngayon ay may karagdagang medalya sa dibdib mula sa mga operasyon laban sa syndicate at ang mga batang si Kiko at Leah na 13 at 15 taong gulang na nagbigay ng ebidensya mula sa mga naitala nilang usapan. Isang lihim na app sa phone ni Kiko na nag-record ng mga tawag ni Mang Danilo sa mga nakaraang buwan. Madam Luningning, ito po yung audio. Sinabi niyo mismo kay Danilo na hit the trucks, make Vargas bleed. Naririnig ko po lahat dahil sa mga leksyon ko sa wika, sabi ni Kiko. Ang kanyang boses na hindi na bata. Si Leah, na hawak ang kanyang notebook ng mga detalye mula sa kanyang mga rally notes, ay sumunod. At ito po yung mga dates ng ambush, tumugma sa mga log ng kumpanya. Hindi na po kayo makakalusot. Si Madam Luningning ay natutop ang bibig, ang kanyang mga mata na puno ng galit na nagiging takot. Mga bata pa kayo. Paano nyo, Emilio? Ito'y negosyo. Ang mundo ay hindi para sa mga mahinahon. Ngunit si Inspector Gregorio ay lumapit na may handcuffs sa kamay. Luningning, ikaw ang syndicate mo, arrested ka na. Ito'y pagtatapos ng pananabik mo. Ang konfrontasyon na iyon ay nagiging dahilan ng pag-aresto sa buong syndicate. Mga tauhan na nahuli sa mga raid sa Divisoria, mga bank accounts na firusen at ang unang tunay na kapayapaan pagkatapos ng maraming taon ng takot. Habang ang mga pulis ay nagdadala kay Luningning palabas ng building na may ulo na yumuyuko tulad ng puno na nabali ng bagyo. Sa gitna ng mga araw ng investigasyon na sumunod, si Mang Danilo ay sumuko. Isang tawag sa madaling araw mula sa isang motel sa Bulacan. Ang kanyang boses na garalgal at puno ng pagsisisi. Sir Emilio, hindi ko na kaya. Si Luningning, ginawa niya akong monster. Pero si Kiko, ang bata na nagligtas sa inyo, tama siya. Ako ang nagsabotage ng brakes. Para sa pera, para sa utang po sa kanya. Si Don Emilio, na nakaupo sa kanyang studio na may telepono sa kamay, ay tumigil sa paghinga. Ngunit hindi sa galit, kundi sa awa. Danilo, bakit ngayon? Bakit hindi noon? Tanong niya, ang kanyang boses na mahina. Kasi po sir, nakita ko ang mga bata sa mga balita. Si Kiko parang anak ko na sana kung hindi ako naligaw. Testigo na po ako, sasabihin ko lahat laban sa kanya. Ang testimonya ni Mang Danilo ay nagiging redemptive arc na nagpapatawad sa kanya sa korte. Habang nagkukuwento siya ng mga detalye ng mga plano, ang mga mata ni Don Emilio ay puno ng luha ng pag-unawa. Danilo, mabuti kang tao noon. Umiwas ka na sa dilim. Ito'y nagiging dahilan ng kanyang paglisan sa lungsod upang magsimula ng bagong buhay bilang gwardiya sa probinsya. Isang trabaho sa isang school sa Batangas na inirekomenda ni Inspector Gregorio na nagiging simula ng kanyang pagbabalik sa liwanag habang ang kanyang dating amo ay nakukulong ng maraming taon. Habang ang alikabok ng mga laban ay dahan-dahang tumitigil, ang kumpanya ay lumago ng husto. Ang mga bagong partnership ni Inday Minda ay nagdadala ng milyon-milyong kita. Ang mga bodega na ngayon ay may mga solar panels at tech upgrades mula sa mga Korean investors na nagiging patunay ng katatagan pagkatapos ng unos. Ito'y nagbigay ng scholarship kay Kiko para sa kolehiyo. Isang full ride sa isang top university sa Diliman para sa computer science na ipinagdiwang nila sa isang simpleng dinner sa bahay. Kiko, anak, ito'y hindi lamang pera. Ito'y iyong pangarap na nag-umpisa sa isang babala sa parking lot. Sabi ni Don Emilio, hawak ang certificate habang ang mga bata ay tumatawa. At sa Jovi para sa therapy, mga advanced hearing aids at speech sessions na nagbibigay sa kanya ng bago na boses na nagiging inspirasyon sa kanyang mga tula na ngayon ay inilalaphala sa school paper. Habang si Leah ay nagsisimulang magsulat ng libro tungkol sa kanilang kwento, Ang Batang Bida at ang Mga Anino ng Maynila, isang memoir na halo ng mga adventure, takot at pag-ibig na nagiging bestseller sa mga bookstore sa lungsod.
Nag-i-inspire ng marami na ang mga maliit na boses ay maaaring baguhin ang mundo. Tatay, ito'y hindi lamang kwento natin. Ito'y para sa mga bata na tulad ni Kiko at Jovi na naglalaro pa sa gitna ng dilim. Sabi ni Leah sa launch event, ang kanyang ngiti na puno ng pagmamalaki habang hawak ang unang kopya. Ang mga bisita na nagpupuri sa kanyang mga pahina. Sa gitna ng mga tagumpay na iyon, si Aling Corazon at Don Emilio ay nagpakasal sa isang simple ngunit emosyonal na seremonya sa hardin. Ang parehong hardin kung saan unang naglaro sina Kiko at Leah na ngayon ay puno ng mga rosas na namumula tulad ng pag-ibig na dumami sa mga taon. Ang altar ay gawa sa mga dahon ng akasya at sampagita. Ang mga upuan na may ribon na puti at ginto at ang himig ng piano mula sa mga daliri ni Leah na naglalaro ng canon indie sa background. Dinaluhan ito ni Tita Nena na suot ang kanyang pinakamagandang duster na may apron pa rin sa bulsa para sa mga sorpresa na ulam. Si Mang Ruperto na gumaling na mula sa sakit at napatayo ng matatag na may hawak na rosas. Sir, ang hardin ko ay saksi sa pagtubo nyo. Ngayon, ito'y puno ng bunga. Si Tito Benji, na dumating mula sa Quezon City na may bagong suit at ngiting malawak. Corazon, ikaw ang pinakamagandang bride. At ako ang tito na magbabantay sa lahat ng inyong sasakyan. Si Inday Minda, na may clipboard pa rin ngunit ngayon ay maubuke sa kamay. Sir, ito'y hindi lamang kasal. Ito'y kontrata ng buhay na walang due date. At si Inspector Gregorio, nasuot ang kanyang uniforme na may badge na kumikinang. Emilio, mula sa mga kaso hanggang sa altar, pagpalain kayo ng Diyos. Si Kiko ay ring bearer. Hawak ang mga singsing na may ngiting parang araw. Habang si Jovi ay flower girl na nagta-throw ng petals na may sign language na love. Ang seremonya ay nagiging simbolismo ng bagong pamilya na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga vows ni Don Emilio. Corazon, mula sa unang araw mo rito, ikaw ang nagbigay ng tahanan sa puso ko. Sa mga unos at tagumpay, ikaw ang aking lakas. At ang sagot ni Aling Corazon na may luha, Emilio, sa gitna ng lahat ng takot, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin at kay Kiko. Ito'y ating simula, hindi katapusan. Ang mga bisita ay umiyak at tumawa. Ang mga yakap na mahigpit habang ang araw ay nagsiset sa kanilang likod. Sa pagtatapos, habang ang mga taon ay nagdadala ng panibagong tag-araw, ang ikasiyam na taon nadala ng init na hindi na masusunog ang mga ugat, ngunit magpapabuma ng higit pa. Si Kiko ay nagsisimulang magplano ng kanyang sariling negosyo sa tech, isang startup na gumagawa ng mga app para sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Inspirasyon mula kay Jovi at sa kanyang unang babala. Tatay, Ma, ito'y hindi lamang code. Ito'y para sa mga tunog na hindi naririnig, ngunit nararamdaman sa puso. Sabi niya sa dinner table, hawak ang kanyang laptop na may sketches ng mga algorithms, ang kanyang mga mata na puno ng pangarap na hindi na bata pa. Ito'y nagiging patunay na ang isang maliit na babala ng bata, yung gabi sa parking lot na nag-umpisa ng lahat, ay nagbago ng buhay ng lahat. Ang kumpanya na lumago, ang mga kaibigan na naging pamilya, ang mga traidor na naging aral, at ang pag-ibig na nagsimulang mula sa hardin ay nagiging puno ng bunga. Sa isang gabi sa hardin, habang nakaupo silang lahat, si Don Emilio at Aling Corazon na magkakamay, si Leah na nagbabasa ng kanyang bestseller, si Kiko na nagde-demo ng app kay Jovi, at ang mga side characters na nagkukwentuhan. Ang mga muka ay puno ng melodramatikong ngiti, ang mga luha ng saya na tumutulo ng dahan-dahan, habang ang kinabukasan ay sumisikat ng maliwanag sa kanilang mga mata, parang araw na hindi na mauubusan ng liwanag.